Magandang araw po. Ako po si Joey Bakiran, ang Director ng UP Institute of Creative Writing. Welcome po dito sa ating proyektong Ganap. Kasama po ito sa literature and social recovery beyond COVID-19 na aming itinatanghal na sa loob ng 4 na taon. At ito ay pinopondohan ng ating administrasyon, lalo na sa ilalim ng Office of the Chancellor, at ito ay napatunayang napaka-epektibo lalo na sa panahon ng COVID upang marating ang mas maraming audience noong panahong may restriction sa paglabas ng mga tao dahil sa pandemya. Ngunit ito'y napatunayan din na isang mabisang paraan upang makarating sa ating audience sa mga proyekto ng ICW, lalo na dito sa mga performances at sa mga lektura. At ngayong taong ito ay magkakaroon ng maraming reiterasyon sa ilalim ng proyektong ito. Kaya't welcome po sa ating serye ng mga talakayan at palabas sa ilalim ng kategoryang Ganap. Maraming salamat po. Babala ng Babaylan. Tumawag ako sa inyo, ngunit bilang ang nakinig. Sa aking tinig na tumataghoy, pusong pumipintig. Pinidang tenga ng ilan, nakatikom maging bibig. Makinig, makinig, sa bagabag na himig ng ihip. Sa lagaslas ng tubig sa bawat saluysoy at talon. Pagsayaw at paghinga ng mga puno at dahon. Sa hibik at pagaspas ng mga ilahas na ibon. Marahas na paghampas sa dalampasigan ng alon. Tiyak na nalalapit na ang pagkawasak at wakas. Mababakas bukas ang pambihirang talas ng dahas. Susugatan ng kaayusang sa atin ay likas. Lulupigin ng dayuhan, kamalayang pangahas. Sari-saring kasarian, ikukulong, ikakahon. Kaisahan sa kalikasan, sa hukay ibabaon. Papaslangin nila kami na itinuring na kampon ng dilim, ng dyablo, ang mga tampalasan sa poon. Subalit may hangganan din, pangaapit pangaalipin, dinggi ng kasaysayan, sundi ng aming tagubilin. Tipunin ng puot at pananahimik ay basagin, pamanang binhi ng pagbalikwas, itanim, payabungin. Ekolohiya ng paglikha. Naririto tayo sa ilahas na balangkas ng ating nagsasalabit na lawas. Ganito natin ito pagmamasdan. Ang pagiging at magiging tayo ang inat at init ng silahis ng araw. Ang giliw at aluiw ng payapang sapa. Ang gaspang at samyo ng natutuyong lupa. Maglilingkis ang ating loob at labas. Ang linya, ang sulok, ang hugis, ang kulay. Sisibol ang sibilisasyon at doon mamamataan natin ang ating kairalan. Sa mga nangungusap nating ukit ng sugat at tahi sa dibdib, sa puki, sa titi, sa puwit, at sa mga nilululong hormone na tumutulay sa kasaysayang ipinagdiriwang ang himpis at tambok ng ating mga katawan.
hindi tayo magigiba. Hahalik ang liwanag sa ating mga mata at doon nila tayo makikilala. Sapagkat naririto tayo para maglakbay at huminto, masdan ang pagiging at magiging tayo ang bukana at sukal, ang bungad at lilim, ang rabaw at ilalim, ang lagos at harang, ang tarik at tuktok, ang lawak at sikip, ang hiwa at umbok, na pumapagi-pagitan sa sityo at purok ng ating lilikhain at lilikhaing kadlagan. Sapagkat naririto tayo para maging likha na lumilikha at muling lilikha ng sarili nating mga salita, ng sarili nating mga mukha, ng sarili nating mga katawan. Lahat ng ito ating pagmamasdan ng mahinahon at tapang, hindi mapapatda ni naman. Okay. Channeling Queen Luna Secret's motherly and literary voice in 3, 2, 1. Magandang araw, mga kabet, mga hampas lupa, kerida, number 2, mistress, tsaka at mga tinaguriang salot ng lipunan. Magagandang salot ng lipunan, Ems. Saan ba tayo magsisimula? Tanong tayo, nasaan na ba ang mga akla? Bukod sa nasa harap nyo ngayon, paniguradong marami tayong nakikitang mga akla everywhere. Everywhere! Saan ang lugar ng bakla kapag nadidinig ang tanong na ito? Sa parlor kung saan busy ang mga ante, maglagayan ng keratin sa susunod na customer, sa gay pageant, buy aliwan, sa mga susunod na swipe left, swipe right. Pero kung pipikit ka, madilim, Diyos. Kung pipikit ka at iisiping mabuti, may isang kabaklaan sa lahat ng sulok ng pagawaan. Sa likod mo, Char. Pero ang nakakalungkot, ang tanging lugar kung saan wala ang mga ante ay sa mga lugar kung saan lumilikha ng mga desisyon. Sa ganitong konteksto, ibinigay at isinilang, ayan better, ang kinaiya. Sa puntong ito mga te, babasahin ko ang bayot note ng kinaiya. Ang kinaiya ay isang termino mula sa wikang Cebuano na nangangahulugang kaloobang tao. Bilang mga miyembro ng LGBTQIA++ at bubuuin talaga natin siyang sabihin at bigkasin, magdamag, makasaysayan na binaon ang pagkatao ng mga hindi cis-heteronormatibo. Tinatanggalan ng datos, hindi itinatala, binubura at pinapaslang. Lipas na ang panahong isinusulat ng mga cis-hetero na autor ang kwento at karanasang LGBTQIA++. Narito ang collective upang ipagdiwang, bigyang suporta, bigyang sikhay, bigyang komunidad at imbitahin ang mga LGBTing manilikha na pandayin ang sariling sining. Naniniwala ang kolektibo na lahat ng LGBTQIA++ na miyembro ay napapabilang sa isang uri ng lipunan. Ang LGBTQIA++ ay hindi lamang nakukulong sa kanilang kasarian, kaya hindi rin dapat ikulong sa paksa ng sexualidad lamang ang kanilang mga likhang sining, at hindi rin naman natin sinasabi na dapat pabansutin ito. Magsimula tayo sa isang dikta ng kasaysayan na hindi mistulang mabago-bago. Matagal nang may bakla. Simulat sa pool ay may bakla na, ngunit tulad ng maraming bagay na hindi pasok sa pamantayang hetero-patriarchal, nakulong sa akto ng pagbubura, panunupil at pagbabaliwala ang sangkabaklaan. Pagdating sa kasaysayan at pagdating sa mundo ng panulat, laging-laging sinasabi, tumingin sa prekolonyal na panitikan. Isinisigaw ng mga historiador na ito pupumilit na walang ganito sa ating kasaysayan. Ngunit kapag susundin at makikilala ang mga babaylan at mga teduray, malinaw na may batayan tayong sabihin na mayroon tayong angkin na isang pre-kolonyal at katutubong kaalaman ukol sa mga kasarian.
Ang pariralang Mentefuwalay Libon at Mentefuwalay Lagay ay mga parirala sa wikang Teduray na ibig sabihin ay isang taong naging lalaki o babae. Kung mitolohiya ang gagabay sa ating pagsusuri sa paggawa sa mga bakla, nandiyan ang tulad ni na Lakapati na pinaniniwala ang sinasamba bilang babae o lalaki. Ayos, walang problema sa ating pre-kolonyal na lipunan. Ngunit, kapag babalikan ang ating tanong, oy baklang manunulat, sinong mas naunang baklang manunulat ang iyong inspirasyon, hindi naming maiwasang parehong malungkot at sumaya sa katanungang ito. Awiden balayen, han kaagbatbati. Back in Cagayan, Inang always whispers this, especially when heading to new places, passing through the nasamek areas in our barrio, going to the cemetery or visiting friends or relatives. She believes that saying it summons your soul to come with you, ensuring it isn't left behind in the places you've been. Inang strictly followed this ritual. After an occasion when we visited a relative in a nearby barrio, she recalled that I fell ill for weeks, on and off fever with no medical explanations. Desperate, she sought help from the mangagas. The community healer said that during the visit, a portion of my soul was left wandering on the road. Inang then performed the ritual of atang under the old acacia tree along the pathway where a part of my soul is believed to be left, calling my name and urging my soul to return. Then by morning, I miraculously recovered, strong like a prime-age carabao. Since then, she never failed to recite or at least whisper the chant, Awiden balayen, han kagbatbati. Years passed since I last visited Inang, and our barrio has changed so much, too much, no longer the same. The giant acacia tree, believed to be the dwelling of the Mangmangkik, has been replaced by a commercial building. The kuman beside our house is now occupied by subdivisions, and most relatives have migrated elsewhere, within or outside the country. Inang has also aged. Wrinkles now line every corner of her. Her once dark hair is now thin and white, and cataracts cloud her left eye. Her hands are thin and shaky, yet when she holds me, it brings back how she held me whenever I asked for uba. Her voice has faded, but when she calls me by my old nickname, it pulls me to my childhood, running through the rice fields, flying the ulaw she made from bamboo sticks and red and white cellophane. Inang can only recognize me briefly when reminded. Then she asks who I am again. In her distant recollections, I am still that 18-year-old boy who left for university. The teenager in maong and plain shirts, the teen who still has that 2x3 haircut, the son who carried 2 duffel bags and a handful of dreams who rode the bus bound to Manila, and the kid who is still a boy. In her memory, I remain, yet I stand far away, separated by thousands of miles of distance, changes, decisions, and lost time. Between us are unspoken goodbyes and unsaid experiences. Between us is a fragment of who I used to be and who I am now. Perhaps the city has given me space to build my life on my terms. But this dream was born beneath Inang's callous hands, between her arms, and every prayer she whispered. Perhaps I was saved by how often she recited this ritual, reminding and pleading the goddesses to always guide me back to the path when I stray. Nakaawid akon balayen,
haan kan iba't bati. I am home, inang. This time, I'll never leave. With you, I am where I want to be. Here, with you, holding your hands and listening to your stories. Sa alinsangan ng abalang panahon at paglaho, paglitaw ng humahagipis na mga paa, magkaharap kaming naghahanap, hinahanap ang bawat isa. Tinanong niya ako, bigla-bigla. Hindi ka lalaki, sabi mo. Hindi babae, ayon pa rin sa'yo. Kung ganon, ano ka? Ako ang T sa LGBT, sagot ko. Kumbaga sa karinderya, ako ang hinahain bago ang ulam. Appetizer, kung tawagin nila. Minsan, pinapansin. Madalas, nasa tabi. Isinasantabi. Itinatabi. Kung wala mang sobra, siguradong inubos lang dahil nanghihinayang. Parang tokwat baboy? Tanong niya. Parang tokwat baboy, sagot ko. Pero masarap ang tokwat baboy. Depensa niya. Tama naman. Masarap nga. Pero hindi ba't ang sarap ay nakadepende sa dila? Sa nagluto? Sa nailagay na rikado? Kung sobra o kulang? Hindi nagkakapareho. Palaging ang pananaw ay nakaayon sa kung ano ang nalalasahan. Hindi nilalantakan ng malalim, ng may lalim at diin. Hinuhusgahan ayon sa dami ng sibuyas, tokwa, o baboy, o sili. Tokwa at baboy ba talaga ang T sa LGBT? Tanong niya ulit. Tumango ako. Kung sakaling tokwa at baboy nga, bibili ka ba? Tumango siya. Bumiti. Pagkatapos, nagwika. Kahit ilang order pa. Tokwa at baboy. If only elsewhere. 1. With you, Binondo, it's a dream of sun and smoke. You're waiting for me at the Carieta fountain when I get there. Only a boy by himself before you see me walking you words. Go on, lead the way. I'll follow you under arch and telephone wire, from Gold Shop onto heaven, wherever we're going. For a second, the waitress thinks I'm a woman and yours, and we laugh about it. I order asado, and you order something with a name I no longer remember. Why are we here? Do I want it to matter? Across me, the dish is long empty between us. It is easy to imagine you in love. Ahead of me, in the sun, it is easy to imagine you. Beside me, on the street, it is easy to imagine. With me, in the Jeep, it is easy. 2. On Vito Cruz, we step out into the rain, habagat wet and heavy on our skin. Somehow, we've both forgotten our umbrellas, so instead, we run. Nameless to Manila, past her buildings, her stray dogs, and her sky. Tell me, can we keep going on like this? Crossing roads which have turned into rivers, treading like kids under eaves which cannot hold even the weight of their own water. Like everyone else, you and I are desperate to stay dry, which is to say, untouched, and fail, escaping what we cannot. 3. Alone with you, here and like this, there is nothing to say. It is 8 a.m. You're late to class again, and beautiful, and I cannot tell you why. I watch
when I can. The classroom light across your face, whatever I can make of your body underneath your baggy clothes. And yes, of course, all of this is senseless. What am I to you if just another unwoman? You sit beside me. You hand me a chico when I tell you I haven't eaten yet. You tell me sorry when the aircon is too cold and you'd left your jacket I could have borrowed. And really, it's okay. Meaning, you are already everything I'm given. Meaning, what then would be enough? 4. The bridge to Recto is long and kills me, but you're here as miraculous as memory. Of course we have the same way home. Tell me nothing about what this has never meant. Instead, look at what God allots us. 2 seats on the train to Antipolo, just for you and I to take. So we take them. We let here be elsewhere. My shoulder against yours, your shoulder against a stranger's, the world behind us in the window. To Lagarda, your silence is the closest thing to your love. To Vimapa, I breathe and you smell like a man. To Gilmore, your girlfriend's name is a Harana I've imagined again and again until we come to your stop. This is you, and this is us. The door is sliding open, the boy stepping off, and whatever I am, left the train moving on. I am sorry I cannot be a beautiful woman in this city for you. On the train, which is to say, in these bodies, we are either ever left or arriving, always ahead and behind each other at once. If only elsewhere, but here. All lines end at some point anyway. With you, without. Sa isang banda, may inostisya ang tanong na ito. Nagsisimula pa lang kami magsulat. Nagsisimula pa lang kami magparami sa parehong konteksto ng mga sinusulat at pagkatao. Hindi palaging tama at mukhang hindi papasa sa kasalukuyang pamantayan ng kung ano ang tamang representasyon ang karamihan sa mga ito. Pero sa mga paminsanang silahis, nandyan ang mga pelikula tulad ng Manila sa Kuko ng Liwanag ni Lino Broca. Isang radikal na pagsasalamin sa nagaganap sa lansangan noon. Nandiyan ang mga nagsimula sa ladlad, na antolohiya ng mga panitikang bakla. Isang hallmark na tagumpay sa panitikang bakla noong dekada 90. Pero bago pa ito, ang medium ng pelikula ang naging patsi-patsing sisidlan ng refleksyon ng aming mga pagkatao. Bilang tagabuhat ng mabigat na titulong, una, gusto naming pagpugayan ang ladlad at ang mga naging manunulat nito sa pagtanggap at kapasyahang magsulat ukol sa kabaklaan sa panahong dekada 90 kung kailan may panahong pagbibintang sa kabaklaan dahil sa AIDS, hate crimes, di pantay na proteksyon ng batas at takot ng mga palimbagan sa mga bahagharing paksa. Ngunit, parte ng pagkilala ang pagbabago. Kinikilala ng kinaiya ang di matatawarang ambag na ito ng ladlad at ng mga nauna sa amin. Panahon na ng mas malawak na representasyon ng mga kabaklaan. Kailangan na natin ngayon titigan ng mabuti ang salitang kabaklaan at pigain dito ang iba pang mga kasarian. Nasaan na ang danas ng mga lesbiana, ng mga trans, ng mga bisexual, asexual, queer, spelled K-W-I-R, at pansexual. Ang panitikang bakla ay nais na nating tawagin ngayon bilang panitikang LGBTQIA++. Paunti-unti, aktibong lumalabas at umaalpas na ang ating mga panitik sa lunan ng kloseta at parlor. Paunti-unti, hindi na natin dinadagdagan ang naratibo ng coming out. Hindi dahil hindi na ito importante,
Pero dahil napagtanto nating may mga lugar din kung saan kinakailangan nating lumabas sa ating paggawa ang pinagtatrabahuhan, simbahang pinagninilayan, mga emosyong tinataguan at mga lipunang pinapalaya. Malinaw sa atin ngayon, lalo na nang paslangin si Jennifer Laude noong 2013 ng Amerikanong sundalo na si Joseph Pemberton na ang mga bahagi ng LGBTQIA++ ay hindi lamang kasarian ang pinoproblema. Nandiyan rin ang pagkahabi ng kasariang ito sa tanikalang dala ng imperialismo, feudalismo at iba pa. Akala ng mga nagpipinta noon sa Europeo sa panahong medieval, tatlo lamang ang kulay ng bahaghari. Dahil sila'y bansot pa sa kaalaman at karanasan. Pwede niyong saliksikin ng Google at tignan medieval rainbow paintings. Tulad nito, ang panitikang LGBTQIA++ ay magsisimula pa lamang. Ito'y nadadagdagan ng kulay at madadagdagan ng kulay. Bakit? Dahil mas marami ng manunulat. Mas tumatapang at lumalago ngayon ang mga bahagi ng LGBTQIA++ na parehong binibitbit ang kamaong nakataas at ang panulat. Ganito na ngayon ang pagsulat ng mga bakla. Hindi na sila bakla lamang, lesbiana, asexual, trans at queer. Hindi na sila tumitingin sa bahaghari lamang. Sinasakyan na nila ito, pinapahaba at pinapalawak. Ang pamagat ng talumpating ito ay bakla-bakla. Paano ka nagsusulat? Kung may hangganan ng bahaghari. At kung sa dulo nitong pagtawid ay matuklasan nating may hangganan ng bahaghari, saglit nating ipahinga ang mga paa. Tatawidin ng ating paningin ang mga bakas ng paghakbang. Tatangkain nating maging pintor, pagdurugtungin ang mga pinaglumaang balat na naipon sa paglalakad. At gamit ang pinagsaluwang mga kwento ay kukulayan natin ng hangganan. Hanggang sa madugtungan ang bahagharing hinahalikan ng paa. Hanggang sa hindi na kailangang habulin ng hininga. Hindi tayo makapapayag na sa dulo ng lahat ay walang ibang naghihintay kundi isang mahabang patlang. Tayo mismo at ang lahat ng ating balat. Ang lahat ng naiwan at naghilom na sugat, ang bawat na imprintang hulagway sa tagni-tagning danas, ang magsisilbing pagpapatuloy na hindi kailanman magwawakas.